Alam niyo ba kung bakit ang mga tinaguriang invincible weapons ng Russia ay naging simbolo na lamang ng kanilang pagkabigo? Habang ang mundo ay nakatuon sa Ukraine, isang mas malalim na katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Ang pagbagsak ng mga superweapon na ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay refleksyon ng isang sistema na nabubulok mula sa loob, mula sa hypersonic missiles na nabigo sa tunay na laban hanggang sa mga armored vehicles na naging easy target sa mura lamang na drones. Ang bawat pagkabigo ay nagsasalaysay ng isang mas malaking kwento tungkol sa korupsyon, sa maling prioridad at sa propaganda na naging mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Sa loob ng 3 taon ng digmaan, nakita natin kung paano ang mga game-changing weapons na ipinagmalaki sa Red Square parades ay naging embarrassment sa actual battlefield. Ang tanong na dapat nating itanong, kung ang Russia, isang nuclear superpower na may dekadasang military investment, ay nabigo sa mga pangunahing sistema ng pandigma, ano ang sinasabi nito tungkol sa shifting power dynamics ng ating mundo? Ano ang ibig sabihin nito para sa regional security ng Southeast Asia at lalo na sa atin dito sa Pilipinas na nasa harap ng West Philippine Sea? Ang sagot ay mas nakakagulat kaysa sa inyong inakala. Tingnan nyo, noong 2018, sa harap ng mga kamera at ng buong mundo, ipinagmalaki ni Vladimir Putin ang kanyang mga invincible weapons, mga armas na daw ay hindi kayang sugpuin ng kahit sinong bansa. Ang T-14 Armata, ang pinakabagong tank na may unmanned turret at advanced armor. Ang Kinjal hypersonic missile na sinasabing lumilipad ng 10 beses ang bilis ng tunog at walang makakasugpo. Ang Su-57 stealth fighter na siyang sagot daw ng Russia sa F-22 Raptor ng Amerika. Ang S-400 air defense system na tinawag nilang pinakamahusay sa buong mundo. Lahat ng ito ay ipinakita sa mga military parade sa Red Square, puno ng kulay at propaganda, na para bang sinasabi sa mundo, kami ay malakas, kami ay unstoppable. Pero ngayong 3 taon na ang lumipas, simula nang umatake ang Russia sa Ukraine noong February 2022, isang kahindik-hindik na katotohanan ang lumitaw. Ang mga super weapon na ito, mga sistema na pinagkagastusan ng bilyon-bilyong dolyar at pinagmalaki sa lahat ng sulok ng mundo ay hindi lamang nabigo. Sila ay naging simbolo ng isang mas malalim na kahinaan, ng isang sistemang nabubulok mula sa loob, ng isang military-industrial complex na mas mahusay sa propaganda kaysa sa tunay na combat capability. Magsimula tayo sa T-14 Armata, ang tank na siyang sentro ng Russian military pride. Noong 2015, ipinakita ito sa Victory Day Parade, at nakakapahiya, isa sa mga tank na ito ay bumasag sa gitna ng Red Square. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng pagkabigo nito. Sa 2022, nang magsimula ang full-scale invasion, plano ng Russia na magkaroon ng 2,300 T-14 tanks. Pero ang totoo, hindi pa umabot ng 20 serial production units ang talagang naipadala sa Russian military. Noong Marso 2024, si Sergei Chemezov, CEO ng Rostec Defense Conglomerate, ay kumumpirma na ang T-14 ay sadyang hindi ginagamit sa Ukraine dahil masyadong mahal. Pero alam nyo ba ang tunay na dahilan? Hindi ito tungkol sa presyo. Ang British Ministry of Defense ay naglabas ng assessment na ang tunay na dahilan ay takot sa reputation damage. Ayaw ng Russia na makita ng buong mundo kung paano babasagin ng Ukrainian forces ang kanilang pinagmamalaking tank. Isipin niyo yan, ang isang supposedly revolutionary weapon system ay hindi magagamit sa tunay na digmaan dahil natatakot ka na baka hindi ito gumana. Ano bang klaseng military strategy yan? Ang production rate ng T-14 ay 2 hanggang 4 na units bawat taon lamang, habang ang Amerika ay gumagawa ng mahigit 150 F-35 jets taon-taon at ang China ay gumagawa ng mahigit 50
J-20 stealth fighters. Bakit? Dahil ang sanctions ay pumuputol sa supply chain nila. Dahil ang kanilang industrial base ay hindi kayang mag-produce ng advanced components. Dahil ang corruption ay kumakain sa budget bago pa man makarating sa production floor. At ang pinaka-nakakagulat, nang sumubok silang i-deplot ito ng sandali sa Ukraine para sa testing purposes, mabilis din itong inalis. Ibig sabihin, kahit sa controlled conditions, hindi nila maipakita ang tunay na capability nito. Ngayon, punta tayo sa Kinzhal Hypersonic Missile. Noong 2018, ipinagmalaki ni Putin na ito ay invincible at walang air defense system na makakasugpo nito. Pero sa Mayo 2023, ang isang Ukrainian Patriot missile system, isang teknolohiya na nagsimula noong 1970s, ay nakababa ng Kinzhal. Isipin niyo, ang isang sistema na ginawa bago pa man ipanganak ang karamihan sa Ukrainian soldiers ay nakasugpo ng Russia's most advanced hypersonic weapon. Mas nakakagulat pa, kinumpirma ng US government officials ang incident na ito at pagkalipas ng 12 araw, nakababa ng Ukraine ng 6 pang Kinzhal missiles sa isang gabi. Ang Russian propaganda machine ay nagsabi na fake news lang ito, pero ang ebidensya ay malinaw. May mga debris ng Kinzhal na ipinakita sa media, may satellite imagery na nagpapakita ng damage. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang Kinzhal, sa totoo lang, ay hindi talaga tunay na hypersonic glide vehicle o hypersonic cruise missile. Ito ay isang air-launched ballistic missile. Ang pagkakaiba? Ang tunay na hypersonic weapons ay dapat maneuverable habang lumilipad ng napakabilis, pero ang Kinzhal ay sumusunod lang sa predictable ballistic trajectory, kaya mas madali itong i-intercept ng advanced air defense systems. At dahil limited lang ang supply ng Kinzhal, at mahirap palitan dahil sa sanctions na humahad lang sa access sa critical components, bawat nabagsak na Kinzhal ay malaking dagok sa Russian capability. Ngayon, gamit pa rin nila ang Kinzhal, pero mas ingat na, alam na nila na hindi ito invincible. Lumipat naman tayo sa Su-57 Felon stealth fighter. Ito ang dapat na sagot ng Russia sa American F-22 at F-35. Noong 2020, nakatanggap lang ang Russian Air Force ng kanilang unang Su-57 at noong 2024, may claim na may 14 active units, pero ang actual number ay hindi clear. Bakit? Dahil may mga production problems, quality control issues, at ang unang serial production aircraft ay bumagsak noong 2019 sa test flight. Noong Hunyo 2024, ang Ukrainian intelligence ay nag-claim na nasira nila ang isang Su-57 gamit ang drone strike sa Akhtubinsk Airbase, halos 600 kilometers sa likod ng front lines. Satellite imagery ay nagpakita ng fire damage at blast craters malapit sa aircraft. Russian military bloggers mismo ay kinumpirma ang attack. Pero ang mas mahalaga dito ay kung paano ginagamit o hindi ginagamit ng Russia ang Su-57 sa Ukraine. Ginagamit lang nila ito para mag-fire ng long-range missiles mula sa Russian airspace at hindi kailanman lumipad sa contested airspace sa loob ng Ukraine. Bakit? Dahil ang Su-57 ay may mga stealth deficiencies. Ang design flaws tulad ng non-shielded engine nozzles, non-serpentine inlet design, exposed panel edges at rivets, ay nagpapataas ng observability nito kumpara sa Western stealth fighters. Ito ay stealth fighter na takot lumipas sa enemy territory dahil baka makita at mabaril. Ang India, dating interesado bumili ng 214 units, ay umatras sa deal noong 2018 dahil hindi nila nakita ang stealth capabilities, combat avionics, radars at sensors na kailangan nila. Walang ibang bansa ang bumibili. Bakit? Dahil nakikita nila kung ano talaga ang performance nito. At ngayon, ang S-400 Air Defense System ang pinakamahusay daw na air defense system sa mundo. Noong simula ng 2023, mayroon ang Russia ng mahigit 96 S-400 systems. Ngunit simula noon, maraming S-400 batteries ang nasira o nawasak ng Ukraine.
Ang bawat S-400 battery ay nagkakahalaga ng mahigit 200 million. At ang Ukraine ay nakababa ng mga ito gamit ang combination ng drones, cruise missiles tulad ng Storm Shadow at US-supplied ATACMS missiles. Ang mga ATACMS, Tactical Ballistic Missiles na in service na simula 1986, ay hindi nasugpo ng S-400 at maraming incidents kung saan dumaan lang ang Storm Shadow missiles sa itaas ng S-400 positions nang walang kahirap-hirap. Noong November 2024, isang coordinated strike ng Ukrainian Security Service ay sumira ng 4 na S-400 launchers at 2 critical radars, ang 96 N6 Early Warning Radar at 92 N6 Target Acquisition Radar sa Novorossiysk. Ang strike na ito ay temporarily nag-halt ng 2% ng global oil shipments at nagpakita ng malaking vulnerability sa Russian Air Defense Network. Ang pagkawala ng mga radar na ito ay mas masakit pa kaysa sa launchers dahil ang radars ay mas kaunti at mas mahirap palitan. Bawat nawasak na radar ay nangangahulugan ng butas sa Russian air defense coverage na pwedeng pagsamantalahan ng Ukrainian drones at missiles. Ang lahat ng pagkakabigong ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na problema sa Russian military system. Una, ang corruption. Ang Russia ay nawalan ng mahigit 450,000 soldiers, dead, wounded at captured, mula nang magsimula ang full-scale invasion. Noong 2024 lang, ang casualties ay umaabot na sa 434,000, kasama ang 150,000 killed in action. Para sa bawat square kilometer ng Ukrainian territory na nasakop nila, umabot sa 104 casualties ang Russia. Ito ay staggering casualty rate para sa napakakaunting territorial gain. Pangalawa, ang sanctions. Ang Western sanctions ay pumuputol sa access ng Russia sa advanced microchips, precision components, at Western avionics na kailangan para sa kanilang advanced weapon systems. Hindi nila kayang mag-produce ng sufficient numbers ng T-14 tanks, Su-57 fighters, o Kinjal missiles dahil wala silang access sa critical components. Ang kanilang production capacity ay bumagsak at ang existing systems ay nabubulok ng walang proper maintenance at replacement parts. Pangatlo, ang propaganda culture. Ang Russian military-industrial complex ay mas focused sa pagpapakita ng impressive displays sa military parades kaysa sa pagsisiguro na ang weapons ay talagang gumagana sa combat conditions. Ang emphasis ay sa spectacle, hindi sa substance. Ang result, mga weapon systems na maganda tingnan sa parade pero bumabagsak sa tunay na battlefield. Ngayon, bakit importante ito sa atin dito sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia? Dahil ang Russia ay isa sa major arms suppliers sa rehiyon. Bago ang digmaan, ang Russia ay major supplier ng military equipment sa India at ngayon ay hindi na nila kayang tuparin ang commitments nila sa S-400 deliveries at iba pang weapon systems. Ang credibility nila bilang arms supplier ay nadurog. Kung ang China ay magiging aggressive sa West Philippine Sea at kung ang ibang bansa sa region ay umaasa sa Russian weapon systems, ano ang mangyayari? Nakita na natin, ang mga weapons na ito ay pwedeng mabigo sa tunay na combat conditions. Ang leksyon dito ay simple pero profound. Ang true military power ay hindi nasusukat sa propaganda at military parades. Nasusukat ito sa actual combat performance, sa production capacity, sa logistics, sa training at sa institutional integrity. Ang Russia ay nag-invest ng decades at billions of dollars sa weapon systems na naging failure dahil ang underlying system ay nabubulok na. Ang corruption, incompetence at propaganda culture ay kumain sa core ng kanilang military capability. At ngayong nahaharap sila sa isang adaptive, resilient Ukrainian military na supported ng Western intelligence at weapon systems, ang lahat ng kanilang weaknesses ay exposed na para sa buong mundo. Ang mga super weapons na yan, hindi sila invincible. Sila ay testamento sa kung ano ang nangyayari
kapag ang politics, corruption at propaganda ay nangingibabaw sa technical excellence at combat readiness. At yan ang leksyon na dapat matutunan ng bawat bansa, kasama na tayo.